Ang pagmamahal ay parang ilog, tahimik kung minsan, ngunit kapag umapaw, dinadala nito ang lahat ng takot, sakit at pag-aalinlangan hanggang sa ang puso ay muling matutong umahon at umagos sa tamang direksyon. Hindi na yata talaga normal yung nararamdaman ko. May kakaiba na sa dibdib ko na pinipigilan kong pakawalan. Hoy, Akiro, kanina ko pa talagang napapansin yung mga ngiti mo. Bakit parang napakasaya mo? Uy, in love ka ba? Hindi oh. At saka, kung in love ako, kanino naman, Gab? Wala ka namang nakikitang ibang tao dito. Aba, malay ko, Akiro, pero bakit nga ba lagi kang nakangiti? Nahahawa tuloy ako. Gab, alam mo, magbalat ka na lang ng sibuyas. Ang dami mong tanong eh. Okay, sige. Wika ni Gab. Kaya ito, patuloy lang kami sa ginagawa namin. At nung matapos na kami, nanood na lang kami sa ginagawa ng mga tao dito. Wala naman kaming ibang gagawin eh. Hindi naman ako marunong magkatay ng baboy. At lalong, hindi ako marunong magtadtad nun. Napakalaki kasi. Kaya tamang nood lang kami ni Gab, tapos kapag may kailangan, ayun, kami yung tinatawag. Kaya nga eto, sa paglipas ng mga oras, maaamoy mo na yung usok galing sa panggatong na kahoy. Wala na talagang problema sa panggatong kasi madami talaga yung naipon ko, pero sana sapat na yun. Akiro, ang saya naman dito. Parang may kasalan. Gab, wala pa tayo sa exciting part kasi mamayang hapon at gabi. Doon mo masasaksihan yung mga bagay na baka hindi mo pa nakita sa buong buhay mo. Nakakasabik naman yun, Akiro. Pero teka, mamayang tanghali uuwi muna ako ha. Tapos babalik ako ng hapon. Gusto mo, Gab? Ihatid kita. Wag na, Akiro. Medyo kabisado ko na dito. Basta mamayang hapon hintayin mo ako. Okay. Sige. Wika ako. Kaya naman sa paglipas ng mga sandali, sumapit na ang tanghaling tapat. Kumain muna kami ni Gab bago siya umalis. Nang makalis na siya, ang ginawa ko naman ay natulog muna ako. Kasi inaantok talaga ako eh. Napakaaga ko kasing nagising. Hindi ko na nga namalayan ng oras. Basta nagising na lang ako
sa malakas na tugtog. At pagsilip ko sa bintana, aba, okay na ang lahat. May gayak na, tapos parang venue ng kasal ang harapan ng bahay nila lolo at lola. At paglabas ko, halos andito na lahat ng mga pinsan ko, kamag-anak, mga tito at tita. At nagulat ako nang makita ko si mama. Na tila ba kakarating lang kasi bitbit pa niya yung bag niya. Nang makita niya ako, niyakap niya ako kaagad. Tapos para akong bata na hinaplos niya sa buhok hanggang sa mukha ko. Anak, ang gwapo mo naman. Tara sa silid mo. May pasalubong ako sa'yo. Kaya ito, bumalik ako sa silid ko kasama si mama. Tapos naupo kami sa kama. At may mga dala siyang mga damit, pabango, pantalon, at mga sabon. Pasensya ka na anak kung hindi ako nakakadalaw sa iyo dito. Yung mga kapatid mo kasi walang magbabantay sa kanila. Tsaka anak, miss na miss ka na ng mga kapatid mo. Nay, okay lang po ako dito. Huwag kang mag-alala. Hayaan mo at ikaw yung papasyalan ko dun. At saka, Nay, pakisabi sa mga kapatid ko na miss ko na din sila. Siguro, kung tatanungin niyo ako kung nagtatampo ako sa nanay ko, oo, sobra. Pero, iniintindi ko na lang. Kasi si nanay din ang masasaktan kapag pinakita ko na nagtatampo ako. Ayaw ko bigyan ng bigat sa puso si nanay. Mahal ko din naman siya eh. Kahit malaki yung pagkukulang niya. At saka, nauunawaan ko ang lahat. Anak, sige na. Maligo ka na at magbihis ka na. Wika ni mama. Kaya ito, naligo na ako. At ang isusuot ko ay ang pasalubong ni nanay. Gusto kong ipakita sa kanya na mahalaga lahat ng effort niya. Matapos maligo, eto, tuwan-tuwa si nanay. Kasi bagay daw sa akin yung damit at pantalon na binili niya. At aba, halos ayaw akong bitiwan ni nanay. Para akong bata na bit-bit niya kahit saan. Nakakatuwa lang isipin na bumabawi si nanay kahit sa maliit na paraan. At masaya na ako sa mga oras na to. Akiro, nandito na ako. Abo, bihis na bihis ka. Birthday mo ba? Regalo to ni nanay. Teka, ipapakilala kita, Gab. Nay, si Gab pala. Kaibigan ko. Hello po, tita. Wika ni Gab kay nanay. Hello din sa'yo, Gab. O siya, Akiro, anak. Kumain na muna kayo. Samahan mo siya sa loob ng bahay. Wika ni nanay. Kaya eto, pumasok na kami sa bahay at kumain muna kami. At sa labas naman ng bahay, nagsisimula na yung program ng anniversary ni Lolo at Lola.
At ayun, nakikinig lang kami ni Gab ng mga kaganapan sa labas. May umiiyak habang nagbibigay ng mensahe. Kinabahan tuloy ako. Baka kasi pagsalitain din ako. Ako lang kasi yung kasama ni lolo at lola dito. Akiro, ikaw na ang sunod. Ready ka na ba? Wika ni Gab. Hala, ayoko Gab. Nakakahiya. Ang daming tao. Akiro, gusto mo samahan kita para hindi ka matakot? Kung gusto mo, mag-holding hands pa tayo para hindi ka kabahan. Gagi, anong iisipin nila, Gab? Sira ka talaga. Bahala na. Sana hindi ako tawagin. At eto na nga. Kinabahan na ako kasi biglang tinawag yung pangalan ko. Ang pinakamamahal daw na apo. Wala. Para akong mahihimatay sa kaba. Gab, ano sasabihin ko? Anong gagawin ko? Akiro, tara. Sasamahan kita. Tapos ngumiti ka lang at tumingin ka lang sa akin. Okay? Para hindi ka kabahan. Sige Gab. Sa'yo lang ako titingin. Mula sa mga ngiti ni Gab, nagtungo na kami dun sa tumawag sa akin. At eto, tumayo si Gab sa lugar na tanaw ko siya. At habang nagsasalita ako, nakatitig lang ako sa kanya na parang sa kanya ko gustong sabihin lahat ng nararamdaman ko.